Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. Crown him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, and rose victorious in the strife for those he came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. All hail King Jesus, all hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star. And throughout eternity I'll sing your praises, and I'll reign with you throughout eternity. All hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. Will join the everlasting song and crown him. All hail King Jesus, all hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star. And throughout eternity I'll sing your praises, and I'll reign with you throughout eternity. Good morning at isang mabiyayang umaga muli sa bawat isa sa atin, at maraming salamat sa muling pagsama niyo sa amin dito sa ating prayer devotion dito sa St. Paul UMC. Bago tayo magsimula, samahan niyo muna ako sa isang panalangin. O aming Ama, aming Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo, Lord God. Lubos po kaming nagpupuri sa inyo, aming Ama, sa isang panibagong umaga na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord. Maraming salamat po, at muli ay magkakasama po kami, o aming Ama,
upang dinggin ang inyong mga salita, Lord God. Hindi man sa paraan na kami magkakalapit o aming Ama, ginagamit niyo pa rin po, Lord God, ang medium na ito upang kami maging malapit sa isa't isa, Lord God. Nawa aming Ama, Lord, ang mapakinggan namin sa umagang ito ay magbigay sa amin ng panibagong pag-asa at sa panibagong push, Lord God, sa mga pagsubok at sa aming araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po, Lord, sa patuloy na biyaya sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So muli, isang mabiyayang umaga sa atin. At sa umagang ito, ang pagbabasihan natin ng ating ating leksyonaryo ay mula sa Psalm. Babasahin ko siya mula sa New International Version, Psalm 22, verses 23 to 31. 23. You who fear the Lord, praise Him. All you descendants of Jacob, honor Him. Revere Him, all you descendants of Israel. For He has not despised or scorned the suffering of the afflicted one. He has not hidden His face from him, but has listened to his cry for help. From you comes the theme of my praise in the great assembly. Before those who fear you, I will fulfill my vows. The poor will eat and be satisfied. Those who seek the Lord will praise Him. May your hearts live forever. All the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of the nations will bow down before Him. For dominion belongs to the Lord, and He rules over the nations. All the rich of the earth will feast and worship. All who go down to the dust will kneel before Him. Those who cannot keep themselves alive. Posterity will serve Him. Future generations will be told about the Lord. They will proclaim His righteousness, declaring to a people yet unborn, He has done it. Kung babasahin mong kabuuan ng awit ng Psalm 22, wari ko ikaw din ay medyo malilito. Kasi diba ang salmo ay nagmula sa mga unang talata o sa unang talata ng salmo ay puro pangungulila, pag-abandona, pagpapahirap. Hanggang dun sa mga huling talata na sumasalamin sa kung gaano kadakila ang Diyos at kung paano ang lahat ng tao, buhay man at patay, sa kalaunan ay magbibigay sa Diyos ng kaluwalhatian. Ayon sa ating binasa, ito ay isang panalangin ni David. Dito ay nagkaroon siya ng isang tinig. Isang tinig na may utos, na tayo ay magpuri, tayo ay luwalhatiin, at matakot tayo sa Panginoon. Kasabay din ito ay isang nandun ang awit ng papuri, pananampalataya, at pasasalamat kung saan tinawag niya ang buong mundo upang sambahin ang Diyos. Higit pa rito sa kabila ng pambungad na akala natin ito ay inabandona, sinasabi naman sa verse 24, diba, yun ay isang maling damdamin. Dahil ang totoo, hindi pinabayaan ng Diyos ang sinuman. Ang hinihinging tulong ay natanggap at tinugon. God had never gone anywhere, as it turns out. Diba? Nandyan lang Diyos para iligtas tayo o tulungan tayo makahanap ng paraan sa kung anumang mga pasakit na ating mga nakaraan, kung anumang mga pinagdadaanan nating pagsubok. Kaya dapat tayong taimtim na naniniwala na muli tayong makikilala ng Diyos, makikita tayo ng Diyos kung nasaan man tayo. Some of us would always associate all affliction with the disfavor of God. Pero ang totoo na kung minsan ang paghihirap ay maaaring dumating sa mga hindi naniniwala sa Kanya, ito ay bilang parusa. Ngunit sa atin ng mga mananampalataya, ito ay bilang isang simpleng disiplina lamang. Nung pumasok si Jesus sa mundong ito, ng kalungkutan, awa at kamatayan, just to win the ultimate victory. Pinasok niya ang lahat ng iyon upang personal niyang ma-experience, maintindihan kung ano yung mga nararamdaman natin. And sometimes, it feels like divine abandonment. Diba? Minsan feeling natin parang ang Diyos ay masyadong mabagal. Diba? Sa mga tawag natin sa Kanya, parang ang feeling natin hindi niya sinasagot. Diba? Minsan sabay natin ginagawa yung panaghoy at papuri. Diba? Pinapahayag natin yung mga damdamin natin na may katapatan. Pagkatapos naman nun, syempre, itapat natin purihin ang Diyos para sa lahat ng kabutihan niya. Kasi diba nga, hindi mo makukuha ang isa kung wala ang isa.
ang pag-asa ay nagniningning. Baga, maganda ang resulta kung hindi natin binabaliwala ang mga pinagdaanan natin bago tayo naging matagumpay, di ba? All the ends of the world shall remember and turn to Lord, and will remember the faithfulness of God. So, gagamitin niyang daan ng paghihirap na yon upang maabot ang lahat na sa dulo ng mundo para malaman, magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa ating Diyos. Masasabi din natin sa ang bahaging ito ng awit ng Psalm 22 ay nagpapakita ng pangalawang dahilan why Jesus went to the cross, diba? Out of His simple love for those who would believe on Him and His saving work, and therefore remember and turn to the Lord. Simpleng pagmamahal sa mga maniniwala sa Kanya at sa Kanyang mga gawa. Parang grabe yung giving back niya, yung pay it forward ng Panginoon, kapalit ng pag-ibig natin sa Panginoon, ang Kanyang sinukli, ang walang katumbas. Ang walang katumbas na hirap sa pagpapako sa krus. Hindi nga niya tinignan o sinukat ang mga kung ano yung level ng pagmamahal natin sa kanila. Basta sa Kanya, basta para sa Panginoon natin, minahal natin siya. Kaya tayo ay lubhang minamahal niya. Diba katatapos lang natin mag-celebrate ng mga araw ng mga puso, diba? Tunay na maligaya ang ating mga puso pag naalala tayo ng mga mahal natin sa buhay. Simpleng card, simpleng bulaklak na bigay, or simpleng pagkain na pagsasaluhan, diba? Masaya na tayo, kinikilig na tayo. So, paano pa kayo itong sobrang balik ng pagmamahal ng ating Panginoon? Diba? Iba kasi naman talaga ang pakiramdam pag tayo ay na-appreciate, diba? This will remind us that one day, Jesus will reign over all nations. The poor shall eat and be satisfied. Sabi niya, ako ang Diyos ay nagpapakita ng gayong katapatan sa mga nagdurusa. May pag-asa din para sa mga dukha. Ang mga dukha na nagtitiwala sa Kanya at naghahanap sa Kanya ay aalagaan ng mabuting Diyos at pupurihin din nila si Yahweh. Ang katapatan ng Diyos sa mga nagdusa, mga dumanas ng hirap, ay nagiging pundasyon ng Kanyang katapatan sa ibang nangangailangan tulad ng mga dukha. At sa huli, ang lahat ng salinlahi natin will proclaim God's righteousness, maging yung mga parating pa lang at yung tayo na nauna na ang makakapagpatibay ng walang hanggang kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon. So, nawa ang bawat isa sa atin ay patuloy na magbigay ng papuri sa ating Panginoon, patuloy na magpasalamat sa Kanyang walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa atin, sa mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob niya sa atin. God bless everyone.